Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapwa ko senador at sa sambayan ng Pilipino, ako po ay tumatayo sa pulpitong ito sa bisa ng isang pribilehiyo. Ito po ay hindi pang press release lamang. Hindi po ito pang social media postings. Ito po ay pagharap sa katotohanan. Dahil sa dagat na dapat nagdadala ng kabuhayan at transportasyon, may mga kababayan po tayong hindi na nakabalik sa kanilang mga tahanan. Nais ko pong ibahagi ang account ng mga survivors mula sa trahedya ng MV Tricia Kirsten 3 noong ika-26 ng Enero 2026. Kami po ay nagtungo at nakipagpanayam sa mga survivors, pamilya ng mga nananatiling nawawala at pamilya ng mga pumanaw. Kami rin po ay nagtungo sa sinasabing maaaring pinaglubugan ng passenger vessel sa ibinigay na direksyon po ni Attorney Sahili noong linggo, ika-1 ng Pebrero. Ginoong Tagapangulo, ang MV Tricia Kirsten 3 ay isang passenger ferry na pag-aari po at pinatatakbo ng Allison Shipping Lines Incorporated. Sakay ang daan-daang Pilipino, mga nanay, tatay, estudyante, manggagawa, mga bata, na ang hangad lang ay makatawid, makarating sa kanilang pamilya at gampanan ang kanilang panlipunang responsibilidad. Sila po ay bumiyahe mula Zamboanga City patungong Hulo, Sulu. At sa kasamaang palad, lumubog po sa karagatan malapit sa Baluk-Baluk Island, Basilan. Ang trahedyang ito, Ginoong Pangulo, 51 na po ang kumpirmadong patay. Nasa 316 ang kumpirmadong nailigtas. Salamat po sa pagkilos ng ating mga rescuer at sa mga lokal na bangkero at mangingisda na unang nag-abot ng kamay. Ngunit kahit may nailigtas, hindi nito nabubura ang sakit. May mga pamilyang nag-aantay pa rin. May mga pamilyang ang hinahanap sa gabi-gabi, araw-araw, ay katahimikan at hustisya. Nagpapasalamat po tayo sa probinsya ng Basilan at sa siyudad ng Isabela City. Sila po yung mga unang rumisponde sa rescue. Ang Allison Shipping Lines Incorporated ay nasa industriya ng shipping mula pa ng ito ay itatag noong 1976. Ang mahabang panahong ito sa operasyon ay dapat sana'y nagsilbing garantiya ng ligtas na conduct ng maritime activities. Subalit, ayon mismo kay Secretary Lopez ng Department of Transportation, nasangkot ang Allison sa 32 insidenteng pandagat mula noong 2019, kung saan ang pinakahuli ay ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Noong 2023 lang, nasunog ang isa pa nitong barko na MV Lady Mary Joy habang patungong Hulo-Sulu, na may sakay na mahigit 249 na pasahero, kasama po ang crew. 33 po, 33 pasahero po ang nasawi sa nasabing insidente. Ginoong Pangulo, bakit po ito nangyayari? Sa ilang ulat, sinabi po na overloaded daw. Sa ibang salaysay, sinabing may kakulangan sa manifesto o may mga pangalan na wala sa listahan. May nagsasabing maalon. May nagsasabing kalmado ang dagat. At mayroon din nagsasabi na
double sa nakatakdang kapasidad ang kargo na isinakay sa barko. Ngunit sa gitna ng iba-ibang pahayag, iisa po ang malinaw. Sa oras ng panganib, ang tao ay umaasa na lamang sa sarili nila at sa kapwa. Dahil kulang ang gabay, kulang ang sistema, kulang ang proteksyon. Ayon po sa mahigit kumulang na 30 survivors at family members na aming pong nakapanayam sa isinagawa naming consultative meeting sa Zamboanga, isa lamang po ang nangibabaw sa tinig. Justice, hustisya. Hustisya mula sa Allison Shipping Lines Incorporated. Hustisya mula sa mga kinauukulan na tila ba ay kinukubling impormasyon sa sambayanan. Naglilikha ng agam-agam ang kakulangan ng opisyal na pahayag ng mga sangkot at ng mga dapat managot. Naghahalo-halo ang impormasyong ipinapakalat sa social media. At ang mga totoong nangyayari ay hindi na napapahayag. Nagkakaroon na lamang ng tinatawag nating PR management. Bakit nga ba ganito? Makalipas lamang ang 8 araw, tsaka lamang po natagpuan ang lumubog na MV Tricia Kerstry. 8 araw, 8 days. Na para bang ipinagpaliban ito bago ito makita. Iniisip ko pa lamang po ay nadudurog na po yung puso ko. Dahil habang tinitingnan ko po yung mga survivor na nagpunta na po dito sa Senado, ang isa po dyan ay asawa ng judge na ilang araw na po niyang inaantay ang balita mula sa Allison at sa ating mga opisyal, sa Marina, sa Coast Guard. Wala pong maibigay na malinaw na impormasyon. Napakahirap po para sa isang tao, sa isang asawa, sa isang anak, sa isang kapatid, na sa 8 araw ay wala ka pang nakukuhang tamang impormasyon. Inulat lamang po din na 10 lang daw ang missing mula sa paglubog. Ngunit makalipas po ang ilang araw, ay may natagpo ang 11. At sa sumunod na araw, 4. At sumunod na araw, 3. Hanggang ngayon po, mga mahal kong kasama, ay nadadagdagan pa. Alam nyo, mga kasama, kapag ganito ang klase ng impormasyon, hindi po tayo nakatutulong sa mga biktima. Lalo pa lang po natin silang pinahihirapan kung ang mga impormasyon mula sa mga inaasahan natin ay edited na. Hindi po natin malaman kung kanino sila pumapanig. Ang barko dapat, kapag lumubog, 2 bagay dapat ang kasabay na umaangat. Ang katotohanan at ang pananagutan. At dito ko po sinasabi, ang trahedyang ito ay hindi lang aksidente. Ito ay salamin ng mas malalim na problema, ang ating maritime safety culture. Ang Pilipinas po ay bansang pulo-pulo. Sa Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at marami pang lugar, ang barko ay hindi luho. Ito ang tulay ng kabuhayan, pag-aaral, pagdinig sa korte, pag-uwi sa pamilya, kapag ang kalsadang dagat ay hindi ligtas. Araw-araw po tayong naglalaro sa buhay ng tao. Kaya ang tanong ngayon, Ginoong Paulo, hindi lang bakit lumubog, kundi una, seaworthy ba
at maayos ang maintenance ng barko? Dahil meron pong nagsasabi na isang survivor, nung siya ay gumamit ng toilet, nakita niya may tiles sa gilid na parang mahuhulog. Ang ginawa niya, bilang pagmamalasakit, inayos niya yung tiles. Pag ayos na ng tiles, nalaglag yung tiles at nakita niyang puro kalawang yung barko. Sana, ang inspeksyon ay lagi pong ginagawa bago ang paglalayag nito. Tama ba ang cargo securing? Sa mga roro, ang sasakyan at kargamento, hindi basta karga. May nagsasabi po na ang laman daw ng barko ay 8 malalaking truck na hindi po ito nakatali ng maayos. Na kapag kumalas, pwedeng magpalipat-lipat ng bigat at magpabagsak, magpalubog sa barko. At ayon po sa mga survivor, dahil po sa paglipat nung weight, nung bigat nitong mga truck na to, lumubog po ang barko, walang 1 minuto, ganong kabilis. Tumagilid, lumubog ng napakabilis dahil sa bigat ng dala. Kumpleto ba at accessible ba ang life vest? Ang sabi po ng mga survivor, ang mga ginamit na life vest po doon ay una, luma. Pangalawa, ay hindi nila malaman kung paano gamitin dahil wala man lang nagpakita kung paano ito isusuot. Diba sa aeroplano may pinakikita ng stewardess o ng steward kung paano. Doon sa barko, wala po. Bahala ka na. Sumunod, nasaan ng crew sa oras ng emergency? Ang sabi po ng mga survivor, hindi nila makita yung crew. At ang nagsabi pa sa kanila na tumagilid ang barko, hindi po crew kundi Coast Guard. Nasaan ang alarma? Wala din daw pong umalarma. Walang announcement. Walang gabay. Nasaan ang coordination at communication chain para sa rescue? Nung ako po ay naglayag galing ng Nabotas papuntang Kalayaan Island, meron po yan international radio frequency na kapag kailangan mo ng SOS, makakatawag ka dun sa frequency na yon na lahat ng barko doon sa paligid maririnig ang distress call. Hindi po malaman kung bakit dumating ang rescue pagkalipas ng 3 oras. Ang lapit lang po ng mga isla doon, ang dami pong barko, fishing vessel sa tabi, hindi po malaman kung bakit hindi nakatawag ng distress call ang kapitan. At ang pinakamahalaga, inuulit ko po, tama ba ang mga ulat na nakarating sa publiko? Bakit hindi nagtutugma ang reports sa personal na kwento ng mga survivor? Ito po ang mga dahilan kung bakit inihain po natin ang Senate resolution na nag-uutos sa naangkop na Senate Committee na magsagawa po ng masusing investigasyon sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 upang matukoy ang tunay na sanhi, ang mga naging pagkukulang at ang mga dapat managot, at upang magbunga ito ng konkretong batas at reforma. Nagpapasalamat po tayo ng buong puso, ang mga kapatid niyo pong mga Muslim at Kristiyano, kaming lahat, dahil inumpisahan na po ni Senador Raffy Tulfo ang pagdinig ng kanyang komite ng public services para dito. Sa mga susunod na pagdinig, sigurado tayong sisilipin ng komite ang mga sumusunod. Una, operator at ship management. 2, crew competence at training. 3, marina standards at audit process. 4, PCG pre-departure inspection at onboard safety procedures. 5, port operations at ticketing manifest control.
6. Search and rescue protocols at response times. Kung may isang aral na paulit-ulit sa kasaysayan ng ating maritime tragedies, ay ito. Kapag mali ang listahan, mali ang rescue response. At mali ang magiging identification process. Bigyan po natin ng dignidad ang bawat pasahero dahil buhay po ito. Meron po yan nanay, may tatay, may asawa, may anak, may kapatid, may lolo, may lola, may pamilya. Kailangan natin ng nationwide requirement para sa digital ticketing at real-time manifest verification. Walang makakasakay ng hindi na-validate. May cross-check sa boarding gate. May access ang PCG at local disaster offices sa real-time passenger count. At may mabigat na parusa sa operator na papayag sa extra na pasahero sa labas ng sistema. Hindi sapat na kumpleto sa papel. Dapat kumpleto sa aktual at madaling kunin sa loob ng ilang segundo. Standardized, hindi makeshift, hindi nakalak at clearly mark ang mga life vest stations. Dahil ayon po sa mga survivor, ang iba ay nakalak. Ang iba pong mga lifeboat ay plywood. Mandatory safety briefing sa bawat biyahe. Regular emergency drills para sa crew at random compliance and checks. Sa Ro-Ro vessels, ang sasakyan at kargamento ay bigat na maaring magdulot ng trahedya kung sobra sa capacity at mali ang pagkakatali. Mas mahigpit po na rules sa vehicle capacity, lashing, inspection bago umalis at documentation. Random, stricto at mas pinadalas na checking at penalties kapag substandard ang securing. Stability, compliance lalo na kapag nag-iiba ang load at distribution. Napakahalaga po kasi ng balance at tamang load sa barko. Hindi po pwede na basta-basta lang tayo maglalagay dyan ng mabibigat nang hindi tama yung balanse dahil katulad po na nangyari, tumaob yung barko. Panglima, kung may distress call, dapat may standard clock. Ano ang unang dispatch? Ano ang pinakamalapit na asset? Ano ang coordination sa LGU, Navy, Air Force at civilian responders? Paano ipapaabot sa publiko ang malinaw at structured updates? Hindi po pa iba-iba. Hindi po pwedeng pinaglalaruan po natin ng emosyon ng bawat tao. Hindi po madali ang mag-antay ng balita sa kapamilyang nawawala. Pang-anim, insurance at assistance na makatao. Kung ang minimum insurance ay maliit, mabagal at tagtad ng kung ano-anong pahirap ng dokumentasyon, ang lalong nakakadagdag sa dalamhati ng pamilya ng mga nasawi. Repasuhin po natin ang mandatory passenger insurance coverage. Gawing mabilis, simple at transparent ang claim process. At kung may negligence, hindi dapat insurance lang. Dapat may karagdagang pananagutan. At sana po, wala pong lokohan. Kasi po, doon po sa nangyari, yung ating mga survivor, pumupunta po doon sa Allison at humihingi ng financial support. Dahil siyempre po, galing po yan sa malalayong lugar. Katulad po nung asawa nung judge, galing pa ng Lanao, pupunta doon sa Zamboanga, babiyahe ka. Pagdating doon, kailangan mong hotel, kailangan mo, may mga kasama ka, Muslim po yan. Hindi po pwedeng umalis ang babae ng Muslim na walang kasama. Kailangan, lagi po yan may kasama. Kukuha, kakain yan. Eh, nung pumunta po doon sa
Allison para humingi ng assistance, pambihira, bibigyan mo ng 10,000. Meron pang isang survivor dyan, no humihingi ng assistance, bibigyan nga ng pera. Nung tiningnan niya yung pipirmahan niya, yun na pala yun. Kumbaga, yung 10,000 mo, yun na, pumapayag ka na. Yun na yung ano mo. Yun na yung waiver mo na hindi ka na magrerekla. Anong klaseng lukuhan yan? Porket alam nating taga-probinsya itong mga ito, lolokohin natin.